Pinupulot ko po yung mga plastic dahil po ito kinakain ng baka. Nakakamatay po ito ng baka pag nakain niya. Punta sa ano niya, bituka hanggang sa hindi na makadumi, mamatay po yung baka. Yung pong iba kasi tapon ng plastic, hindi naman hindi sa tamang basurahan, kaya pinupulot na lang po natin. Dahil po dito sa bukid. Yung po sa mga nagtatapon, huwag niyo namang itapon dito sa sa bukid. Meron pong tamang basurahan, yun po yung tamang pagtatapon sa basurahan. Meron po naman tayong garbage collector para po nakakatulong na rin sa paligid. Tulad po nito ang mga nakakalat. Tingnan po ninyo, ginawang tapunan tong itong lugar na to. Ayan po, kakainin po ng mga baka yan. Pag nakain po ng mga baka yan, ay kamamatay po ng baka. Kaya dito na lang po at sisigaan ko na lang to. Ayan yung isa ko pong baka kaya namatay, gawa ng plastic na yan. Mga nakakalat. Ayan nyo po mga plastic dito tinatapon. Plastic. May tama po namang tapunan, hindi nila doon itapon. Mga plastic sa bukid tinatapon. Mga salaula. So ayan po mga kaibigan. Ayan mga plastic na to. So ito po yung dahilan kung bakit ang aking baka ay isa kong baka ay namatay. Ayan po mga plastic na yan. So marami pa po dito may parting ito dito nakatapon. Ayan dito po maraming plastic dito. So hindi ko po alam kung sinong nagtapon ito. Ayan. Ayan mga kaibigan. Hindi po siguro marunong siyang maglinis sa kanyang bahay. Mga kaibigan, tingnan nyo po yung aking naipon na dito sa lugar na to, marami na nakaimbak to. So ayan po mga kaibigan. Kung gano'ng kadami yan na tinatapon dito sa sa paligid namin. Ayan So yan po yung paligid namin. So hindi po namin alam kung sino nagtatapon. So walang habas talaga nagtatapon. Siguro po sa kanilang bahay, ganon din sila. Siguro walang kalinisan sa kanilang bahay. Hindi po nila alam yung tamang tapunan Kaya mga kaibigan, sisigaan ko na lang ito. Para po maubos ko ito. Kaysa marami pa pong baka ang madamay, ay akin pong gagawa na ng paraan.
siguro makikita ko rin yung nagtatapon dito sa bukid. At nang naman malaman niya na sala ang kanyang ginagawa. So ayan mga kaibigan. So sinigaan ko na po dito. Kasi malayo-layo din po yung sa bahay. Kapag dadalhin ko pa sa sako. So uubusin ko lang to. At ang gagawin ko po mga kaibigan, ay tuwing ako gagala dito sa bukid, magdadala na lang akong sako para po maubos ko yung mga basura dito sa bukid, mga plastic. So ayan po mga kaibigan, atin pong sinigaan na dito sa bukid yung mga basura. Ayan. So sana po doon sa mga nagtatapon dito sa bukid ng basura nila, wag po niyong itapon sa bukid mga kaibigan. Itapon po niyo sa tamang basurahan. Meron po naman tayong garbage naghahakot ng garbage tuwing Monday po dito po sa may malapit sa bahay. So gawin po natin yung tamang pagtatapon, hindi po sa bukid, hindi po sa kapaligiran. Yun po ay kung hindi kayo tinuruan ng tamang pagtatapon ng inyong mga magulang, dapat kayo na po mismo yung mag-isip na sala po yung pagtatapon dito sa bukid. Hindi lang po sa kalikasan na tayo dapat nakakatulong. Yung pong mga hayop ninyo, yung mga hayop namin, pwede pong mamatayan. Katulad po nung aming baka na namatay. So bali 2 baka na po yung nadidisgrasya, isa po doon sa aking kasamahan. So dapat po ay maging concern po tayo. Ano po mga kaibigan, no? So sana mapanood nung nagtapon dito sa bukid. Ayan, yan yung basurang tinapon mo. Yan yung basura na nakakamatay ng hayop, ng alagang baka. O sana naman sa susunod, wag mo nang itapon yung basura mo dito sa bukid. Ilagay mo sa sako, ilagay mo sa Monday dun sa may malapit sa aming bahay para hindi makamatay ng hayop at saka nang makatulong ka rin sa kalikasan. Kung hindi ka marunong magdampot ng mga bagay na plastic sa kapaligiran na nakikita mo, sana naman wag ka nang tumulong sa pagdudumi at pagkakalat pa. O ilagay mo sa tamang basurahan. Huwag kang tapon ng tapon kung saan. O ayan, sinusunog ko na yung tinapon mo dito.